Ang Magnolia Chicken Templados ngayon at ang NLEX Road Warriors ay nag-uusap para sa isang posibleng trade kung saan makukuha ng NLEX Road o rather makukuha ng Magnolia Chicken Templados itong si Brandon Ramirez, yung center ng NLEX Road Warriors, at baka ang ipalit dyan ay itong si Joseph Periobu plus itong si Aris Junicio o kaya naman si Aris Junicio at isang second round draft pick. Parang ganyan daw ang ino-offer ngayon nitong Magnolia Chicken Templados para dito kay Brandon Ramirez. Hindi man matatawag na superstar to si Ramirez, pero maganda ang pinapakita niya para dito sa Road Warriors at yan ang dahilan kung bakit siya ngayon ay gusto nang makuha nitong si Coach L.A. Tenorio. Alam din naman natin na hindi biro yung nagiging laro nitong si Ramirez, lalo na yung pagdepensa niya dito kay Junmar Fajardo. Nakita naman natin kung paano niya ginagawa ng paraan yan, lalo na at syempre ito talaga yung nakikita natin na isa dun sa mga pwedeng gawin talaga ng Magnolia para mas lumakas yung kanilang roster. Kaya nga hindi na nagugulat yung marami kung sakaling ituloy ang ganitong nabanggit na trade. Kahit na hindi superstar to si Ramirez, malaki maitulong yan para dito sa defensive anchor ng Magnolia, kahit na maging kapalit pa si Aris Junicio. Kaya sigurado napapayag naman itong Magnolia kung sakasakali na matuloy yung nabanggit na trade. At ito na mga NLEX Road Warriors, magiging isa silang top scoring team kung makukuha nila si Dionisio, dahil hindi lang yan nabibigyan masyado ng playing time dito sa Magnolia, pero may mayaambag din yan dito sa Road Warriors kapag nagkaroon ng mga minuto. At sa tingin ko, yan ang dahilan kung ba't siguradong mag-agree ang parehong kuponan na to dito sa nabanggit na trade. At natitiyak din natin na ang ganitong klaseng trade naman mabilis siyang maaprubahan ng PBA dahil patas naman to sa parehong magpanig. Ang TNT Tropang Giga ay maganda ang pinakita dito sa first game nila kontra Phoenix, at ang laki ng naitulong ng kanilang mga bagong recruit na si Kevin Ferrer at si Gio Halalon. Naka 12 points si Ferrer at may dalawang 3-point shot, at itong si Halalon all-around game ang kanyang pinakita. May puntos, may assist at may rebounds. Tandaan natin, doon sa game na yon hindi pa naglaro itong si Jordan Heading, Brandon Rosser at si Kim Maurin plus si Jason Castro dahil sa mga samot-sari may injury. So pagbalik niyang mga yan, sigurado na mas lalakas pa tropa. Of course, si Poy Eram nga hindi makapaglalaro ngayong season na to. Kaya dito talaga natin nakita kung gaano kalalim yung lineup ng TNT at kung ba't maraming naniniwala na sa mga teams ngayon, sila ang may pinakamalaki chance na maka-Grand Slam talaga. At sigurado nagagawin talaga nila lahat para ito'y matupad. Ngayon naman, kung ikaw itong si Coach Chot Reyes, matutumakal dito sa pinakita nila Kevin Ferrer. Dahil ibig nitong sabihin meron ka pang additional option na magagamit ngayon off the bench. Dahil kinakailangan lang talaga na mabigyan ng oportunidad dito na maglaro, at nakita na nga natin, yan ang ginawa ni Ferrer talaga at ni Gio Halalon. Kaya sigurado na magiging ang dalawang nabanggit na player, magiging importante yan sa TNT, lalo na just in case nga meron ulit ma-injure na player. Ang isa pang maganda dito sa tropa, nakabalik na si Ray ng Batak at ang ganda nung pinakita niyang laro. Kaya sigurado na isa na naman to dito sa mga magiging magandang sabihin nating options ditong si Coach Chot Reyes para sa pagdagdag ng mga players dito sa kanyang roster. Alam din natin na magaling magbalasa to ng tao, kaya sigurado na kahit bumalik na yung ibang mga players niya, mabibigyan pa rin niya ng playing time ang mga nabanggit. Kaya ngayon itong TNT Tropang Giga, maganda kalagayan nila dito sa Philippine Cup at maraming naniniwala na pagdating ng playoffs at finals, sigurado na nandun pa rin ang Tropang 5G at talagang lalaban na sila ng todo-todo sa ngayon.